Pinagpustahan kami ng kaibigan ko na ipakilala sa akin yung kapatid ng jowa niya at kung sino ang unang ma-fall ay siya ang talo sa pustahan. Tinimbrihan ako ng kaibigan ko kaya syempre nilaro ko ang pustahan at sa larong nangyaring ito ay nahulog na pala ang loob sa akin ni Bote. Tawagin niyo na lang po akong Merlat at ang kwento kong ito ay nagsimula nung taong 2013 nang ipakilala nila sa akin ang lalaki na tawagin na lang nating Bote. Broken si Merlat noong mga panahon na yon dahil kakahiwalay niya pa lang sa una niyang asawa at meron silang isang anak habang si Bote naman ay may asawa din na nasa ibang bansa at meron din siyang anak. Sa pagkakaalam ni Merlat ay hiwalay si Bote sa kanyang asawa kaya hindi niya masyadong inilapitan loob niya kay Bote pero napadalas ang kanilang paglabas hanggang si Merlat ay nagbuntis na. Humingi lang siya ng pera kay Bote dahil ang gusto niya sanang gawin ay ipalaglang ang bata dahil alam niyang mali ang relasyon na papasukin niya. Binigyan siya ni Bote ng 5,000 piso para pumunta sa bilihan ng gamot at ipalaglag ang bata pero hindi niya kinaya. Bigla na lang siyang naiyak at ang sabi niya sa kanyang sarili ay bubuhayin niya na lang ang bata at hindi niya na lang ipapaalam ito kay Bote kaya ang alam ni Bote ay wala na ang bata. Umuwi si Merlat sa kanilang probinsya para magtago at hindi siya lumalabas ng bahay pero isang beses ay nagkataon na sabay silang bumili ng ulam ni Bote sa isang talipapa. Habang magkaharap sila ay napatingin na lang si Bote sa kanyang tiyan na medyo malaki na at pag uwi niya ay nakatanggap siya ng text galing kay Bote na magkita silang dalawa. Ayaw sanang makipagkita ni Merlat pero tinakot siya ni Bote na kapag hindi siya nakipagkita ay pupunta siya sa bahay nila at aaminin sa mga magulang niya na siya ang tatay ng pinagbubuntis ni Merlat. Kaya sa sobrang takot ni Merlat dahil ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya na si Bote ang tatay ng kanyang magiging anak dahil alam sa kanilang lugar na may asawa at anak si Bote. Ano na lang daw ang sasabihin ng kanyang pamilya na hiwalay na siya sa una niyang asawa pagkatapos ngayon ay buntis na naman siya sa ibang lalaki na may asawa at anak pa. Kaya nakipagkita si Merlat kay Bote at ang sabi sa kanya bakit hindi mo sinabing tinuloy mo ang pagbubuntis hindi sana naalagaan kita habang lumalaki ang tiyan mo. Kaya simula ng araw na yon ay nagsama na silang dalawa ni Bote sa iisang bahay at umuwi lang siya sa bahay nila nung siya ay nakapanganak na. Nalaman na rin ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanilang dalawa ni Bote at ang sabi sa kanya sa lahat ng papatulan ay bakit sa kasal pa. Kaya ipinaliwanag na lang nila na hiwalay na talaga si Bote sa kanyang asawa at taong 2017 nang unang beses na umuwi ang asawa ni Bote galing sa ibang bansa. Nalaman ng asawa ni Bote ang tungkol sa kanilang dalawa kaya nagkaroon sila ng pag-uusap sa barangay at nagkaroon ng kasunduan na wala na silang pakialamanan sa isa't isa. Ang tanging hiningi lang ng asawa ni Bote ay sustentuhan niya ng maayos ang kanilang mga anak at parehas ng taon na yon ay nagbuntis ulit si Merlat sa pangalawang anak nila ni Bote. Naging masaya at maayos ang kanilang pagsasama hanggang sa taong 2019 ay umuwi ulit ang asawa ni Bote sa Pilipinas at dito na nag-umpisang gumulo ang buhay nila. Dito na siya nagsimulang kaibiganin ng asawa ni Bote at palaging pumupunta sa bahay nila para makipag-inuman. Ayaw naman tumanggi sa kanya ni Merlat dahil ang sabi ni legal wife ay hindi naman daw siya nag-aayang uminom para balikan si Bote dahil wala naman daw siyang future kay Bote. Pero sa tuwing nagkakainuman at nalalasing sila ay binabalik ni legal wife ang mga issue nila tungkol kay Bote. At isang beses ay bigla na lang ginombag ni legal wife si Bote at sinabi sa kanya na bakit nung tayo ay hindi mo nagawang magtino pero sa babaeng ito ay sobrang tino mo na. Nagpatuloy lang ang ganun nilang setup hanggang sa magkaroon ng pandemic at pati mga tropa nila ay nakikialam na nagsusulsul kay legal wife na dapat kung ano ang meron si Merlat ay meron din dapat si legal wife. Sobrang kakasulsul ng kanilang mga tropa ay para bang bigla na lang nawala sa isip ni legal wife na may iba nang kinakasama ang kanyang asawa at meron na din silang anak. Hanggang sa dumating ang araw ng birthday ng anak ni Bote sa kanyang legal wife at nagpaalam naman siya ng maayos na doon magse-celebrate sa bahay nila at uuwi ng kinabukasan ng tanghali. Pero kinabukasan na ng hapon ay hindi pa rin nakakauwi si Bote kay Merlat kaya ang ginawa ni Merlat ay pumunta siya sa mismong bahay ni legal wife at nagulat na lang siya dahil paglabas ng pinto ni Bote ay nangingitim ang kanyang mata. Nagalit si Merlat nang makita niya si Bote kaya nagsisigaw siya pero ang sabi sa kanya ni Bote ay umuwi na lang ng bahay at sa bahay na siya magpapaliwanag. Hanggang sa lumabas ng bahay si legal wife para papasukin sa loob ng bahay si Bote kaya nagsisigaw si Merlat na babawiin ko na ang asawa ko at wala nang Bote na uuwi sa iyo. Pagkatapos ng gulo na yon ay sa bahay pa rin nila Merlat umuwi si Bote at nagsama pa rin sila ng maayos pero lumipas lang ang ilang araw ay nakatanggap siya ng subpina galing sa barangay. Nagkaharap sila sa barangay at nagkalabasan ng sama ng loob pero dahil si Merlat ang kabet ay si legal wife ang kinampihan ng lupon at pinanigan. Pero dahil nagkaroon na sila ng usapan noon sa barangay na hindi niya nababalikan si Bote ay humihingi na lang si legal wife ng 100,000 para sa danyos. Sa muling paghaharap nila ni legal wife ay may dala-dala siyang 20,000 na ginawa ng paraan ni Bote para makumpleto pero ang ending ay hindi umaten si legal wife sa kanilang hearing. At nalaman ni Merlat na kaya hindi naka-attend si legal wife sa hearing ay dahil nag-date silang dalawa ni Bote. At yun pala talaga ang plano ni Bote na ayaing mag-date si legal wife para hindi na makapagdemanda kay Merlat. Pero lumipas lang ang ilang araw ay biglang sumugod sa kanilang bahay si legal wife dahil nung araw na nag-date sila ni Bote ay nangako pala sa kanya si Bote na hihiwalayan niya na si Merlat. Kaya nung nalaman ni Merlat na ganun ang usapan ni Bote at ni legal wife ay gumawa siya ng aksyon, ibinalot niya ang lahat ng gamit ni Bote at hinatid sa kanyang mga magulang
magulang. Sinabi din ni Merlat sa mga magulang ni Bote na pakisabi sa anak nyo ay buuin niya na lang ang una niyang pamilya para matahimik na kaming lahat. Kaya ganun ang ginawa ni Merlat ay dahil naniniwala siya kay Bote na sila pa rin ang kanyang pipiliin, pero nagkamali siya dahil pinanindigan ni Bote na buuin ang kanyang unang pamilya. Kaya hinayaan na lang ni Merlat na magsama si Bote at ang kanyang legal na asawa hanggang sa may nakilala ng ibang lalaki si Merlat at nalaman ito agad ni Bote. Kaya sa sobrang takot ni Bote na magkaroon ng ibang lalaki si Merlat ay binuntis niya ulit si Merlat dahil ito rin ang kanyang dahilan para pakawalan na siya ni legal wife. Hanggang sa nagkaharap-harap ulit sila sa barangay at sinabi niya kay legal wife na buntis ulit siya kay Bote, at ang sinabi lang sa kanya ni legal wife ay wala nang Boteng babalik sa'yo, kahit hindi na ako mahal ni Bote ay hindi ko na siya ibabalik sa'yo, hindi ko hahayaan na maging masaya kayo ulit dahil pare-parehas tayong magiging miserable. Pero pagkatapos ng pag-uusap nila sa barangay ay nadisgrasya si Merlat sa motor at siya ay nakunan. Hanggang sa ang naging setup nilang tatlo ay sa kanya si Bote sa maghapon at uuwi naman kay legal wife kapag gabi. Dahil ang gusto ni legal wife ay sa gabi sa kanya pa rin uuwi para makita ng mga tao na sa kanya umuwi si Bote. At taong 2021 nang muling magbuntis na naman si Merlat at nalaman ito agad ni legal wife kaya siya ay umaksyon sa demandahan. Kaya sa sobrang takot nila na baka makulong si Merlat ay gumawa sila ng kwento na kunwari ay nakunan siya, pero ang ending ay nabuntis din si legal wife. Kaya na magkaharap-harap na naman sila paulit-ulit sa barangay ay nagdemand si legal wife na dapat 5,000 piso lang ang ibibigay kay Merlat kada buwan para sa tatlo nitong anak. Kaya ang ginawa ni Merlat ay inakyat niya sa legal office ng Bausi ang tungkol sa sustento para sa kanyang mga anak. 15,000 na sahod ni Bote ay dapat kalahati ang mapupunta sa kanila, lalo pa ngayon na buntis pa lang siya. Nagpatuloy lang ang ganun nilang setup na sa tuwing umaga bago pumasok si Bote ay pupunta sa kanila at uuwi naman kay legal wife para doon matulog. Kaya tinanggap na lang ni Merlat ang ganun nilang sitwasyon hanggang sa nalaman niya na buntis na naman si legal wife. At taong 2020 habang nasa burol si Merlat ng kanyang lola ay nandun din si Bote at bigla na lang sumugod doon si legal wife at pinagsisigaw siya ng, "Kabet, bakit ayaw mong pauwiin ang asawa ko?" Samantalang hindi niya naman pinipigilang umuwi si Bote, kinukuha niya lang daw ang pera na budget ng para sa mga bata. Kaya parang na-trigger ang kanyang galit at na-jombag niya si legal wife, na gulpi niya at pinagsawahan na sila ng barangay. Nasermonan na rin sa barangay si legal wife dahil ilang taon na ang pagdedemanda niya ay hindi naman tinutuloy, parang nagsawa na ang barangay sa kanilang sitwasyon. Sa ngayon po ako ay mayroon ng trabaho at simula na nagkatrabaho ako ay hindi na naging maayos ang pagsusustento sa amin ni Bote, kaya hinayaan ko na lang kung magbibigay siya o hindi. Nitong nakaraang 2 buwan ay panay na naman ang pagpaparamdam ni Bote at nakakapag-usap po kami. Ang sabi niya ay mahal na mahal niya pa rin ako at sana ay mahintay ko pa siya para mabuo daw namin ang aming pamilya, dahil kung ako ay nahihirapan sa sitwasyon ay mas nahihirapan daw siya. Hirap daw makisama sa kanyang legal wife na hindi niya naman mahal ng buo pero binuntis niya ng 2 ulit pa. Sana po ay mabigyan niyo ako ng payo kung ano ang aking gagawin dahil hindi na po nagpapakita si Bote sa mga anak namin. Talagang tinitiis niya kahit alam niyang hinahanap siya, para bang ang gusto niya ay suyuin ko pa siya. Hanggang ngayon po ay nararamdaman ko sa anak ko ang sama ng loob niya sa papa niya, kaya lagi na lang siyang tahimik at matamlay. Wala po ako maisagot sa anak ko, kaya sana po ay mapayuhan niya ako kung anong sasabihin ko sa mga bata. Maraming salamat po sa matyaga niyong pagkukwento ng aking istorya. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At ang masasabi ko sa kwentong ito, sa totoo lang ayoko talaga magbigay ng advice, lalo na tungkol sa mga legal advices dahil hindi po ako profesional. Palagi ko sinasabihan na ako po ay isang hamak na chikadora lamang, pero ako bilang ina siguro hindi ako magsisinungaling sa aking mga anak. Dahil minsan ang akala natin ay hindi nila tayo naiintindihan, pero matatalino po ang mga bata at alam nila yan. Kaya kahit ano pa man na maging problema yung tatlo nila legal wife ay ibahin nyo yung usapan pagdating sa mga bata. Unti-unti mo lang ipaliwanag sa mga anak mo at sigurado naman na maiintindihan kanila. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Shoutout muna kay Thea Galicia, Annabel Camiador at Maria Alexa Manansala Dueñas, Jom Fulay de la Vega. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!